ang volleyball player na kinasal na pala ang hindi nagustuhan ng mga iilang fans ng Creamline. At Alyssa Solomon, umaariba na. At how true nga kaya na may papalitan na import? Lahat ng yan ay atin ang alamin ngayon. Talaga namang pinahanga na naman tayo ng ating kababayan na si Alyssa Solomon na siya lang namang tinalo ang team ng superstar ng Thailand na si Ajarapong Konghyot. At talaga namang this time, binabad na siya finally. At siya na talaga ang pumapangalawa kay Jaja Santiago in terms of scoring machine. Dahil naka-double digits nga ito at nakascore ng 13 points laban sa Aranmare Yamagata in just 3 sets. Wow! At dahil dito, siya ang pangatlong Pinay na hinirang na player of the game as an import sa Japan V-League. Napaka-high caliber talaga ng nag-iisang Alyssa Solomon. Naway nasa Alas Pilipinas pa rin ang kanyang loyalty. At susunod, may panibagong volleyball player na naman ang ikinasal recently. At ito nga ay ang former Lasallian at setter ng Akari Chargers na si Michelle Cobb. At ikinasal nga siya sa 7 years niyang karelasyon na nagpropose lang sa kanya last year na si Vito Soto. At ang lalaki ngang ito ay talaga namang hindi basta-basta dahil galing lang naman siya sa angkan ng mga sikat at mayamang pamilya. At pinsan niya ang kilalang politician at mayor ng Pasig ngayon na si Vico Soto. At ani pa nga ni Vico Soto na dati pa niya talagang pinapangarap na maging asawa si Michelle Cobb. At kamakailan ay natupad na nga niya ito na mapapasana all ka na lang talaga kay Michelle Cobb dahil secured na ang kanyang future sa kanyang asawa. At ngayon, pumunta naman tayo sa kaganapan ngayon sa PVL. Pinatunayan nga uli ng PLDT na hindi na sila muli magpapatibag pa dahil tinalo lang naman nila ang Choco Mucho na may import na nakalaban nila noong AVC. At marami naman ang nalungkot at nababahala para sa Signal at Charity Go na tila ba ay hindi umaayon ang kanilang pagre-rebrand ng kanilang team. Tulad na lamang ng Signal HD Spikers noon na ngayon Signal Super Spikers na ngayon at Charity Go Crossovers na ngayon tinatawag ng AV Crossovers. Ang dalawang team na ito ay wala pa ring panalo sa kasalukuyang conference. At ang Creamline ay hindi naman pinalagpas ang Galleries Tower High Risers na talaga namang dinomina nila ang laban. At tinapos ito in 3 sets in 1 hour and 8 minutes. Grabe. Ngunit ang hindi nagustuhan ng mga iilang fans ng Creamline nang may nag-post sa social media patungkol sa pagkapanalo ng Creamline na ang nangyaring labanan daw ay Creamline versus Grade 1 Gomamela. Huy! Kaya't may nagsabing lakas daw makapanglait ng nag-post. At may nagsabi pang porket mahina ang kalaban. Sus, PLDT kaya baka kayo ang mga mote. Ang tanong, sino nga ba ang mangangamote sa kanila? At yan ang ating aabangan. At may balita rin ngayon na may papalitan na import sa PVL. OMG! Ito nga ay ayon sa ating reliable source. At duda ng karamihan, ito daw ay walang iba kundi ang import ng Galleries Tower na si Yelena Svijovic. Pati na rin ang import ng Charity Go na si Yaneska Batista. At pati na rin ang import ng Signal na inakalang malakas daw galing AVC na si Eva Hantava. Dahil sila daw ang mga import na hindi naging maganda ang performance recently sa kanilang mga laro. Kaya't may napasabing, hindi ba't unfair daw ito? Ngunit hanggang wala pang semifinals ay pwede pang magpalit ng mga import ang bawat koponan. At ngayon, pag-usapan naman natin ang kumakalat na videong ito na uma-attitude daw itong si Kiara Permintilla.
at Krichmakas lang ng NX-led Chameleons nang hindi man lang daw nila pinansin ang kanilang nagpapansin na import na si Paula Martinez. At talagang hinayaan pa daw nilang ang import pa ang nagdala ng tubig. Sobrang nakakaloka at naging aware nga ang kanilang import sa pangyayaring ito. Kaya't nagsalita na rin. Ani niya, no bad feelings here. Only love and also a little bit of sadness the other day after the game. But everything is good. Ani niya. Natalo din kasi ang NX-led Chameleons dito. Kaya't gano'n na lang ang kanilang mga mukha. Ngunit hindi maganda na nile-left out nila ang kanilang import. Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol sa buong pangyayari? Please comment down below.